Umiinom ako ng alak nang tawagan ko si Sandra. Ito ang naisip kong paraan para magkaroon ng lakas at kapal ng mukha na humingi ng sorry sa kanya. Aaminin kong mali na hinalikan ko siya pero ginusto ko yon eh. Nakakatawa mang isipin pero yung mata niya, katulad sa mata ni Kate. Hindi ko tuloy maiwasan na masaktan sa tuwing pinipilit kong buhay pa ang asawa ko. Nababaliw na yata ako. Kaya heto, nagawa kong ikumpara si Sandra sa babaeng minahal ko. Alam mo, naisip ko na sana ikaw na lang si Kate. Na sana ikaw na lang ang asawa ko, saad ko rito. Tumatalab na siguro sa akin ang epekto ng alak kaya ganito ang lumalabas sa bibig ko. Hindi pa kita gaanong kilala pero malakas ang impact mo sa akin, Sandra. Kung ano ang naramdaman ko kay Kate noon, ganon din ang naramdaman ko nung makita ko ang tulad mo, patuloy ko muli dahilan para mapaluha ako. Bullshit! Nagiging mahina ako sa tuwing si Kate ang binabanggit ko. Hindi ko pa talaga kaya eh. Hindi ko pa kayang tanggapin na wala na si Kate. Damn! Ang gago ko kasi. Napakagago ko kaya nawala sa akin ang mag-ina ko. Wala akong mapagsabihan ng sama ng loob kaya pwede ko bang ilabas sa'yo ang nararamdaman ko, Sandra? Alam kong makulit akong tao pero ang bigat na kasi. Hindi ko na kaya, turan ko kasabay ng pagpatak ng aking luha. Tuluyan na itong umagos pababa sa aking pisngi. Hindi ko narinig na kumontra si Sandra kaya sa tingin ko, okay lang sa kanya na magsabi ako. Sana naman mapakinggan niya ang nangyari sa buhay ko para sa ganon alam niya na mabuti akong tao. Gusto kong ipaalam sa dalaga na hindi ako masama. Kasi kahit hindi niya sabihin, halata ko sa kinikilos at pananalita niya ang panghuhusga sa pagkatao ko. Namatay sila na wala akong nagawa. Namatay sila habang ako nasa ibang bansa at inaatupag ang kumpanya. Tangina! Excited ako na umuwi ng Pinas eh. Bumili pa nga ako ng pasalubong para sa anak ko at sa asawa ko pero pag uwi ko, wala na sila. Wala na yung nagpapasaya at bumubuo ng araw ko. Ikakasal na sana kami pero bumitaw siya, hindi man lang lumaban si Kate. Yung anak namin nadamay sa pagkamatay niya. Ni hindi ko man lang nasilayan ang mukha ng bata. Putangina! Ang malas kong tao. Pinagkaitan ako na makita sila kahit sa huling sandali, malutong na mura ko. Nagawa kong basagin ang bote ng alak na hawak ko kaya nakagawa ito ng ingay. I already ended the call dahil nakakahiya naman kay Sandra na ganito ako umasta. Mukhang nasasayang ko ang oras niya. At sa tingin ko naman, hindi siya nakikinig sa akin. Kaya kumuha ulit ako ng alak sa ref at binuksan ito para inumin muli. Ang hirap pala kapag pinipilit mo ang sarili na maging masaya kahit hindi naman talaga. Para kang umaapak sa mga basag na bote dahil sa sakit na dulot nito. What the David, bigkas ni Katrina nang bumaba ito. Nakita niya ang mga bubog sa sahig na tila hindi makapaniwala sa ginawa ko. Ganito ako lagi tuwing gabi pero hindi pa rin siya nasasanay. David naman, hanggang kailan ka ba titigil sa pagiging ganyan? Kalmadong sabi niya. Panenermon? Niray, hindi yan sa akin tatalab. Huwag mo akong pakialaman, Katrina. Asawa lang kita. Pero hindi mo kontrolado ang buhay ko, madiin na wika ko sa babae. Sinasaktan mo ako, David. Akala ko ba, handa kang kalimutan si Kate para sa future nating dalawa? David, wala na siya. At kahit anong gawin mo, hindi na siya babalik pa. Yung katawan niya, inuod na sa sementeryo kasama ang anak nyo. Kaya gumising ka sa katotohanan na hindi na kayo pwede, sigaw ni Katrina. Lumapit pa talaga siya sa akin para alugin ako at nang matauhan. Pero malakas ko siyang tinulak dahilan para matumba ito. Naging hudyat yon para masugatan siya sa kamay dahil sa mga bubog. Aaray! David ang sakit, impit na saad niya. Nanatiling malamig ang ekspresyon ng mukha ko na wala akong balak na tulungan siya. Kung hindi niya ako nilapitan, edi sana hindi ko iyan magagawa. Bakit ka ba ganito sa akin, David? Bakit pakiramdam ko, tinutulak mo ako palayo? David, ako yung nandyan nung mga araw na wala si Kate. Nung mga araw na malungkot ka. Ako yung nandyan, she cried. Ano bang pinuputak ng bibig mo, Kat? Hindi kita pinilit na tulungan ako. Kusa kang lumapit na parang concern ka. Kaya wag mo akong sumbatan ng mga ginawa mo dahil hindi ko iyon hiniling sayo, pagalit kong bulyaw. Muli kong binasag ang bote sa pader. Ayokong mag-isip ng masama kay Katrina but I feel something wrong about her.
Ayoko sanang isipin na wala siyang kinalaman sa nangyari sa pamilya ko, pero tangina, hindi ko maiwasan na mag-isip ng ganon. Imposible naman na mamatay sila ng sabay-sabay. Hahaha. Ginawa ko na lahat-lahat pero hindi pa pala yon sapat, mapaklang tawa nito. Agad akong nabigla at natigilan sa sunod nitong sinabi. Pinatay na nga namin yung bata, hindi mo pa rin ako mahal, anak ng putakte, anya ni Katrina. Anong sabi mo o wala? Just continue drinking, wika niya at pinahid ang luha sa pisngi. Ininda nito ang sugat at tumayo para bumalik sa taas. Pero malinaw ang pagkakarinig ko ng binitawan niya, kaya hindi ako magkakamali na may alam siya sa nangyari tungkol sa mag-ina ko. I heard that. Kahit lasing ako, nasa tamang pag-isip pa ako. Bullshit! Binigyan mo pa talaga ako ng rason para hindi ka mahalin, turan ko sa babae. So what? Useless din naman. Nawala yung pagmamahal mo sa akin dahil sa pesteng Michael at Kate na yan. Kaya dapat lang na mamatay sila. At least, fair ang laban diba? Tugon niya at tuluyan ng umakyat. Wala akong masabi kundi putangina. Putangina dahil pumayag pa akong pakasalan ang babaeng pumatay sa anak ko. Putangina talaga. Good morning self, masiglang bati ko sa sarili. I stretched my arms at nag-exercise ng ilang minuto. Ang ganda ng mood ko ngayon dahil siguro natulugan ko si David. Isa itong achievement sa akin na magmukha siyang tanga sa kakahintay. Ano kaya ang naging reaksyon niya nung nalaman nito na wala akong pakialam sa pagdadrama niya? TSA, para siyang bakla. Acting like the victim pero ang totoo suspect siya sa pagpatay kay Michael. Pinili niyang magpakasarap kasama si Katrina habang buntis ako. At ngayon, umaarte siya na walang kasalanan. I'm sorry dahil hindi ako ganyan katanga para maniwala sa mga sabi-sabi niya. Hi Ma'am Sandra, nakaredy na po ang breakfast niyo sa baba. Saad ng maid nang pumasok sa kwarto ko para tawagin ako. Thank you. Yisa the way, nandun ba si Derek? Tanong ko sa katulong. Wala po ma'am. Maaga po siyang umalis kanina. At siya nga, tong nagsabi na huwag ka nang gisingin para hindi raw mabitin ang tulog mo, magalang natura nito. Okay. Good, I replied. Ayoko din naman makasabay si Derek sa mesa dahil alam ko hindi rin kami magkakaintindihan. As of now, I need to focus on the goal. And that goal is to make David suffer. Siyempre, damay-damay na to kaya isasama ko na rin si Katrina sa pagpapahirap. Total siya ang punot dulo kung bakit nagloko si David. Naglandian pa lang sila sa hotel at malinaw sa mata ko na may nangyari sa kanilang dalawa. Hindi ko makakalimutan ang araw na pinatay nila ang mga anak ko. Namatay yung isa dahil sa galit na umapaw sa damdamin ko, samantalang si Michael, namatay siya dahil nagawa siyang lasunin ni David. Hayop siya. Ang sahol ng ugali niya. Tinuring pa naman siya na ama ng anak ko, pero papatayin niya lang. Makukuha ko rin ang hustisya sa'yo, Michael. Hintayin mo lang ang kilos ng mama mo, bigkas ng aking utak. Bumaba na ako para kumain ng almusal. Hindi ako pupunta ng kumpanya ngayon dahil balak kong isurprise si David sa kanilang bahay. I want to see his reaction and his life bilang asawa si Katrina. Ano kaya ang buhay nila? Maganda kaya ang pagsasama nila? The mind is full of curiosity right now. Pero mamaya ko muna iisipin ang mga bagay na iyan dahil nagugutom na ako. I eat the breakfast at bawat kagat ko sa pagkain, nilalasap ko talaga ito ng sobra. Kaso biglang nagring ang telepono dahilan para ako ang sumagot dito. Wala si Derek, so no choice kundi ang kausapin ang nasa kabilang linya. Sino to? Wala dito ang kasintahan ko kaya kung ano man ang sasabihin mo, pwede mong sabihin sa akin, diretsang wika ko. Hindi ko na ugali ang magsayang ng oras sa mga tao na wala namang ambag sa buhay ko. Pero sa puntong ito, nagkaroon ng sigla ang dibdib ko nang magpakilala ang nasa telepono. Ako ang mother ni David na pinapahirapan niyong pumirma ng kontrata about the partnership. Kaya bilang magulang, karapatan ko na tanungin kung bakit pinapatagal niyo pa ang lahat, sambit nito na tila hindi makapaghintay. Excuse me. Kung may problema ka sa akin at sa kumpanya ko, huwag mong idaan sa telepono ang galit mo. Harapin mo ako at kausapin. And lastly, matuto kang rumespeto sa hindi mo kapantay, turan ko sa ginang. Nasa death list ko rin pala ang taong to. Ano kaya kung unahin ko na siya? Total, may edad na ang tulad niya.
Kaya medyo nakakasalot na siya sa lipunan. Okay, let's meet now sa coffee shop. I want to see you, Sandra. Para naman, makilala ko kung sino ka ba talaga, bigkas ng babae sa akin. The way she delivered those words, ramdam ko na medyo kabado siya. Sa palagay ko, iniisip niya siguro na ako talaga si Kete. Well, it's good to know kung ganun nga ang tumatakbo sa utak nito. At least, magkaroon siya ng takot dahil muling bumalik ang babaeng tinapaktapakan niya. Sure. Just wait me there. Bye, I smirk as I end the call. I'm excited to see her also. Gusto kong masilayan ang reaksyon niya, kung paano siya lumuhod sa harapan ko mamaya. Yes, I will do that to her. Kahit naman tumanggi siya, wala na siyang magagawa pa kundi ang sundin ang gusto ko. I am now Sandra. And I can do whatever I want. Yaya, pakiredy naman ang susuotin ko ha. At sabihan mo yung driver na may pupuntahan kami, pag-uutos ko sa taong nakatayo sa likuran ko. Maghintay ka lang dyan dahil magkukrus din ang landas nating dalawa, saad ko at tumayo para maligo. Nagpaganda ako at nag-ayos para maging palaban ang datingan ko. Halos 2 oras din ang tinagal ko bago ako matapos. At sa puntong ito, nakasakay na ako sa kotse para puntahan ang coffee shop na binanggit ng mommy ni David. Hey, iba talaga kapag nakakaangat ka na. Kahit anong oras, kaya mong kontrolin ang mga tao. Nandito na po tayo ma'am, wika ng driver ko. Kung kahapon, anak niya ang nakausap ko sa restaurant, ngayon siya naman. Naglakad na ako papasok para hanapin ang ginang. Hindi ako gaanong napagod sa paghahanap dahil nakita ko agad ang kulay blonde nitong buhok. In fairness, improving na pala ang demonyo. Waiting for me, taas noo na bigkas ko nang huminto ako sa harapan niya. Tumingin naman siya sa akin mula ulo hanggang paa na tila sinusuri ang kasuotan ko. Ang damit na suot ko, mas mahal pa sa buhay mo. Now happy, sambit ko rito. I'm not asking, hindi ko rin sinabi na tinanong mo, I replied. Umupo na ako at kinuha ang menu para tingnan ang iba't ibang kape. Since ikaw ang nagyaya, ikaw ang bumayad ng orderin ko, pagtuturan ko sa kanya. Akala ko ba mayaman ka? Bakit hindi ikaw ang bumayad ng sayo, tugon nito sa akin? Actually, I can afford this. Baka nga pati coffee shop mabili ko. Pero dahil ikaw ang nag-aya, karapatan mong bumayad. Unless wala kang pera. Sabihin mo lang dahil mabait naman ako, wika ko sa ginang. Medyo umiba ang timpla ng mata niya na tila nainis sa sinabi ko. Fine. Ako na ang babayad. Pasalamat ka, may kailangan ako sayo, saad niya ulit. Ayan ang gusto ko, masunurin at mapagbigay, ngising pahayag ko. Umukit ang peke niyang ngiti at kinuha ang wallet sa bag, umorder ka na. Para mabayaran ko agad, she said. Okay. I want this, turo ko sa mamahalin na kape. Yan lang ba, bakit? Gusto mo dagdagan ko pa, balik naturan ko. It's up to you, kibit balikat na sabi niya. No thanks. One is enough for me. Baka ikaw, kailangan mo ng maraming kape para naman kabahan ka, pabirong litanya ko. You're so funny Emma Sandra. Sigurado, magkakasundo tayo, wika niya sa akin. Magkakasundo? Lizeth, I don't think so, bakit naman? Pareho tayong mayaman at makapangyarihan. So galinot, tugon nito na tila may katanungan. Dahil hindi pa ako pumapayag sa partnership. Hindi ako easy to get. Alam yan ni David, talaga ba? How can you say that? Kilala mo ba ang anak ko? Or should I say, matagal na kayong magkakilala, pahayag nito dahilan para mapatawa ako. Yes. Magkakilala na kami. At yung anak mo, panaihabol sa akin. Nakakaawa nga naawa ka na pala? Bakit hindi ka pa pumirma sa kontrata? She asked again. Kasi ayoko pa. Like I've said, hindi agad ako nagtitiwala. But can give it right now. Kaya kong bigyan siya ng pagkakataon na makipagpartner sa kumpanya ko, saad ko sa babae. Really? That's good to hear. Tamang-tama, dala ko ang kontrata, excited na tugon niya. Hey, kalma. Hindi agad ako pipirma. What? She raised her eyebrow. I have the condition, agad na bikas ko. And what condition? Simple lang.
Lumuhod DDS harap bay, madiin na sambit ko sa kanya. What? Luluhod ka ba o hindi ko pipirmahan ang kontrata? Are you serious? Usal niya na halos umusok ang ilong. Do you think I'm joking, Sandra? Hindi mo basta, ayaw mo. Mabilis akong kausap, I said and I was about to stand up. Tiete. Fine, mabilis na tugon nito. Unti-unti siyang tumayo sa pagkakaupo at dahan-danan na lumuhod sa akin. Parang kailan lang, isa siyang tinik sa lalamunan ko. Pero ngayon, ako ang naging tinik sa lalamunan niya. Masunurin ka naman pala, nakangiting wika ko sa ginang. Marahan kong hinaplos ang buhok niya habang nakaluhod ito sa akin. Okay na ba? Baka pwede mo nang pirmahan ang kontrata, sa krustikong tura nito. Sure. Dahil kagaya ng sinabi ko, madali akong kausap. So give it to me now, said ko rito. Agad siyang tumayo at kinuha sa bag ang kontrata. Binigay niya rin sa akin ang ballpen na tila handang-handa ito. So signed it now dahil para siyang aso na walang makain. Okay na ba? Baka pwede na akong umalis, wika ko sa kanya. Aalis ka na? Hindi pa nga dumadating ang order natin. And besides, gusto kong magbonding tayo, masayang pahayag nito. Mapang-asar ako na tumawa at muli siyang tinitigan. Bonding? Sorry, baka kasi kulangin ang pera mo kapag ako ang kasama mo. Nakakahiya naman sa'yo. Baka umutang ka bigla sa bangko, Miss Sandra, I can afford the things that you want. Kaya huwag mo akong yabangan ng pera. Kasi feeling ko, may galit ka sa akin, sambit ng ginang. Wala akong galit sa'yo. At higit sa lahat, hindi ako mayabang. Hindi kasi ako katulad mo na yabang-yabangan kahit hindi naman kaya, pagsasagot ko rito. Talagang ginagalit niya ako. Dapat pala hindi ko agad pinirmahan ang kontrata. You know what, kung hindi lang patay ang minahal ng anak ko, masasabi ko na ikaw si Kate. Wika niya habang may ngisi sa labi. Yung pananalita nito, parang pinapahatid niya na may panghihinala siya sa akin. Kate. At sino ba ang Kate na yan, turan ko para ideni ang pagkatao ko. That girl is like shit. Siya si Kate na walang ginawa kundi ang perahan si David. Kaya naisip ko tuloy, baka nabuhay siya at naging ikaw, saad muli nito. Malakas akong tumawa dahilan para magkunot noo siya. Mahilig ka pala magbiro. But you. Kinukumpara mo ako kay Kate? Ni hindi ko kilala ang taong yan, maarting sabi ko. Anyway, kung sino man siya, bakit parang takot ka? Siguro may kinalaman ka sa pagkamatay niya. Kasi nabanggit ni David ang tungkol sa mag-ina niya. Nakakagulat nga dahil hindi ko inaasahan na may anak pala siya sa unang asawa bago kinasal kay Katrina, mahabang wika ko. Hindi ito nakaimik at napalunok na lamang ng laway. Kasi don't know what happened to that woman. Basta ang alam ko, namatay sila, pag-iiwas niya. Okay. May tiwala naman ako sa'yo. Pasensya na kung tinatanong ko ha. Ayoko lang kasi na magka-issue sa kumpanya. CJ, I need to go. May ibang meeting pa ako, turan ko sa matandang babae. Kinuha ko na ang aking bag at naglakad, pero huminto ako saglit dahil may nakalimutan akong sabihin. Nga pala, yung in-order kong kape, sayo na lang. Medyo cheap kasi ang price. Hindi sanay ang tiyan ko sa mga ganoon, pahayag ko ulit. Lumabas na ako ng coffee shop para sana magpahangin. Nagpadiretso ako sa tahimik na lugar dahil gusto ko munang makalanghap ng sariwang hangin. Iisipin ko ang bawat kilos para sa susunod, hindi ako paghinalaan ng babaeng iyon. Muli kong binalikan ang reaksyon niya kanina. May dapat yata akong malaman tungkol sa kanya. Malakas kasi ang kutob ko na may alam siya sa pagkamatay ng anak ko. Hindi ako manghula, but I know the feeling kapag may tinatago ang isang tao. At sa lagay niya, meron siyang kinalaman sa lahat. Umupo muna ako sa isang bench at pinagmasdan ang mga batang naglalaro. Kasama nila ang magulang at makikita ko sa kanilang mata ang kasiyahan. Napadako naman ang tingin ko sa batang lalaki na sobrang takaw kumain ng pizza. Hindi ako kalayuan sa gawin niya, kaya rinig ko ang sinasabi nito sa Ale. Mama, alam mo po ba, may cute doon na babae. Ang puti niya mama tapos ang ganda niya umiti, wika nito habang may pagkain pa sa bibig. Oh, tapos? Ano naman doon, tanong ng nanay. Wala po mama. Gusto kong ligawan yon kapag malaki na ako,
turan niya dahilan para maalala ko si Michael. Ang anak ko, katulad niya. Sobrang daldal tapos girlfriend agad ang nasa isip. Miss na miss ko na si Michael. Miss na miss ko na ang ngiti niya. Miss na miss ko na rin ang kakulitan niya. Kaso, kahit anong gawin ko, hindi na siya babalik. Hindi ko na siya makikita pa. Wala sa oras ay napaluha ako. Hindi ko tuloy na malayan, humihikbi na ako habang pinapanood ang bata. Damn! Ang tapang ko kanina pero bigla akong tumiklop dahil lang sa alaala ng anak ko. I think, you need this, sambit ng binata sa bailahad sa akin ng panyo. Agad akong napasulyap sa lalaki at halos mahulog ako sa inuupuan nang makilala ko siya. Don't need that, bigkas ko at pinunasan ang luha gamit ang aking kamay. Umiiyak ka. Hindi ako sanay na makita ang Miss Sandra na lumuluha sa publiko, saad ni David. Yes, si David. Hanggang dito, pinagtagpo kami. Ang malas lang dahil sa ganitong senaryo pa kami nagkita. I'm not crying. Kaya pwede ba, lubayan mo ako, masungit na turan ko. Hindi ako aalis hanggat hindi mo tinatanggap ang panyo na nasa palad ko, ngiting sabi niya. Kaya mabilis ko itong kinuha para umalis na siya. Tinanggap ko, so you can leave now, pagtataray ko. You need me. You need someone to talk, tugon niya at umupo sa tabi ko. Hindi ko kailangan ng kausap, sinungaling. Alam kong may problema ka, bigkas ni David. Wala akong problema. At lalong hindi tayo close para kausapin ka, ganyan ang mga babae. They always denied what they really feel, kaya hindi mo ako mauto dyan, pahayag ng binata. Well, kung ayaw mong umalis, ako na ang aalis, madiin na sabi ko. Pero hinawakan niya ang braso ko para hindi ako makatayo. Don't leave, Miss Sandra. I need you, maamong wika niya. What? Sobrang laki ng problema ko ngayon. Pumasok ako sa isang relasyon na sumira ng buhay ko, anya ni David. Na-curious tuloy ako sa sinasabi niya kaya minabuti kong magstay. I married the girl who killed Levi's son, he continued saying. Ha, yung anak ko, si Michael, pinatay siya ni Katrina. Pero tangina, pinakasalan ko ang babaeng yon, galit na saad niya. Pipinatay ni Katrina si Michael, nautal kong tanong. Marahan siyang tumango at napakuyom ng kamao. Kung pinatay ni Katrina ang anak ko, ibig sabihin, hindi talaga si David ang pumatay. So it means, na-set up ang lalaki. Anyway, bakit mo ba sinasabi yan sa akin? Don't care about your problem, pakunwaring taray ko sa lalaki. Ayokong ipakita sa kanya na interesado ako sa buhay nito dahil kailangan kong itago ang pagkatao ko. But to be honest, gustong-gusto ko siya tanungin dahil pakiramdam ko, malapit na ako sa katotohanan. Sumagi kasi sa isip ko na baka set up ang nangyari kay David. Pero hindi pa rin sapat yon dahil malinaw sa mata ko ang ginawa niya. Malinaw pa rin sa tainga ko ang mga sinabi ng tauhan niya. Because need you, Sandra. I need you today, tomorrow and the following days, saad nito sa mahinang boses. Kailangan mo ako. David, pinirmahan ko na ang kontrata mo. Magpartner na tayo sa business. Kaya wala nang rason para habulin mo ako, pagwiwika ko. Pinirmahan mo, kunot noong bigkas niya. Yes. Nakausap ko ang mother mo. Nakumbinsi niya ako. That's why I signed the contract, turan ko bilang sagot. Si Mama. Shit. Bakit ka agad bumayag doon, asar na sambit niya. Napakamot ito sa kanyang batok na tila may galit. Even not. Mas magaling siya magsalestok kumpara sa'yo, I said directly. Miss Sandra, hindi mo kilala si Mama. Kailanman hindi siya naging ina sa akin. Kaya ayokong magkaroon ng utang na loob sa kanya, anya ni David. Hindi ko na yan problema pa. Besides, hindi ko alam ang background ng mama mo, wika ko kay David. Tumayo na ako para umalis na. But for the second time, pinigilan niya ulit ako dahil hinawak nito ang kamay ko. And David, mainit ang ulo ko ngayon, inis kong sabi. Alam ko. Dahil pareho lang tayo, Miss Sandra, kung ganon, you need to take rest, muli kong pahayag. Sa oras na to, hindi ko kailangan ng pahinga, he replied. Okay. Buhay mo naman yan. Basta ako, uuwi na, madiin kong wika at mapuwersa kong inalis ang kamay niya sa kamay ko.
Pero hinabol ako ni David at talagang hinarangan niya pa ang dadaanan ko. Can you please stay away from me? Bulyaw ko sa mismong pagmumukha nito. Kinakapalan ko na ang mukha ko, Miss Sandra, dahil wala na akong malapitan na iba. Wika nito sa bailuhod sa harapan ko. "Oh, what are you doing?" Turan ko sa kanya. Nakakahiya. Ano to proposal? Tiyete, Miss Sandra, wala akong pera. Ubos na ang pera ko. Naghihirap na ako. Gustuhin ko man kumuha ng private investigator, hindi ko na makaya dahil wala akong pangbayad, saad niya. Ang dami mo pang sinabi. Isa lang naman ang gusto mong iparating sa akin. And I need money. So okay, bibigyan kita. Magkano ba ang gusto mo? Tanong ko rito. But he remained silent. $500,000 ba or 1 million? I ask again. Miss Sandra kasi, I'm asking you. Hindi ako madamot sa pera. Kaya kapalan mo pa lalo ang mukha mo, sambit ko sa kanya. Dahan-dahan itong tumayo mula sa pagkakaluhod, saka ako tiningnan muli. Ang pera na hihingin ko sa'yo, para iyan sa pag-imbestiga ko kay Katrina. She killed a son. Pero base sa sinabi niya na't kami, ibig sabihin noon, may kasabwat siya sa pagpatay kay Michael. I need justice to my son and to my wife. Hindi ako makakampante hanggat hindi ko nalalaman ang totoo, anya ni David. Base sa pananalita niya, may hinanakit ito sa nangyari. Pero bakit ganyan siya umarte? Di ba ginusto niyang sumama kay Katrina? Nakipaglampungan siya sa ex-girlfriend habang ako buntis at naghihintay sa bahay. Nagawa niya pang magsinungalong sa akin at idahilan ang meeting niya sa ibang kliyente. I don't believe you. Siguro, pinabayaan mo ang mag-ina mo kaya ganyan ang nangyari, I said. No, Miss Sandra. Hindi ako naging pabaya na ama at asawa sa kanila. To be honest, mahal na mahal ko yun eh. Mas mahal ko pa sila sa buhay ko. Nagkataon na pag-uwi ko, galing Japan, wala na sila. Wala na sila kete. Damn. May mga regalo pa ako na bitbit no na dapat sana ibibigay ko kay Michael. Pahayag nito na animoy naiiyak habang kinikwento ang lahat. Gulong-gulo ako. But today, I choose to open the ears. Pinili kong pakinggan ang side niya, kahit ang akala nito, si Sandra ako. May meeting ako nung araw na iniwan ko si Kate sa bahay. Ayoko sanang umalis dahil buntis siya, kaso malaking kliyente ang kakausapin ko. May problema na talaga ang kumpanya ko noon, kaya nagpursige ako na sumama sa Japan. Kung alam ko lang na may masamang mangyayari sa mag-ina ko, hindi na sana ako tumuloy. Naging success ang meeting ko at nakuha ko ang gusto ko. Pero kapalit noon, nawala sila Kate. Namatay sila. At alam mo ang masaklap, kahit sa huling sandali, hindi ko sila nasilayan. Tangina, he continue. This time, tumulo na ang luha niya. He cried in front of me. Unti-unti tuloy na lumambot ang puso ko, at nadadala ako sa iyak niya. I want to hug him. I want to say na buhay ako. Pero masisira ang plano ko. Kapag nalaman ni Katrina ang pagkatao ko, panigurado iiwasan niya ako. Pasensya na, nagiging emosyonal lang ako kapag binabanggit ko si Kate. I just really love her, wika ni David. It's okay. You don't need to explain. Bukas na bukas, mag-uusap tayo. Tatawagan kita. Dahil may kailangan kang malaman, pagsasabi ko sa lalaki. Hindi ako makatulog ngayon habang iniisip ang sinabi ni Sandra. Ano ba ang dapat kong malaman sa kanya? Matapos niyang bigkasin ang katagang yon, hindi na mapakali ang utak ko. David, saad ni Katrina sa pangalan ko. Pumasok siya sa guest room namin at dito muna ako natulog. Ayokong makatabi ang babae dahil mainit ang dugo ko rito. Ano bang ginagawa mo? I told you to stay away from me. Kaya nga lumipat na ako ng kwarto, diba? Because I don't want to see your face, inis kong wika. Asawa mo ako, David. Kaya natural lang na tumabi tayo sa isang kama. That's why I'm here, anya ni Katrina. Nagtitimpi lang ako sa'yo, kaya habang maaga pa, umalis ka na at huwag na huwag mo akong kakausapin, pagalit na pahayag ko. Hindi pa sana ito alis, pero binigyan ko siya ng nakakatakot na tingin dahilan para lumabas ito ng kwarto. Tangina! Kapag nakahiram ako ng pera kay Sandra, isasama ko sa pag-asikaso ang annulment. Gusto ko nang makalaya sa kamay niya. Dahil hindi ko masisikmura na makasama ang taong pumatay sa anak ko.
Siya pala ang sumira ng pamilya namin. At dapat kong alamin kung sino ang kasabwat niya. Idinaan ko na lang sa pagpikit ng mata ang galit ko, kaya tuluyan na akong nakatulog. I guess, 7 a.m. in the morning nang magising ako. Tumawag kasi sa akin si Sandra at sinabi niya na magkikita kami sa isang beach na hindi naman kalayuan. Hindi ko na tinanong kung bakit doon kami magkikita dahil nagmamadali siya. Sa tingin ko, tatakas yon sa boyfriend niya dahil baka hindi siya payagan. Kung sabay, kahit ako naman, hindi ko papayagan si Kate na umalis at makipagkita sa ibang lalaki. Shit! I mentioned her name again. Hindi ko talaga maalis sa isip ko ang asawa ko. Saan ka na naman pupunta? Nagluto ako ng almusal, David. Kaya pwede bang kumain ka muna? Don't stress yourself. Nakuha na ni Mommy ang kontrata mo kay Sandra na yon, wika ni Katriana nang bumaba ako. Nakabihis na ako sa mga oras na to kaya nahalata niya na may pupuntahan ako. Wala akong gana, tanging tugon ko. Sumakay na ako sa single na motor at pinaharurot ito. Sa bilis ng pagdadrive ko, nakarating agad ako sa beach. Inilinga ko ang aking tingin sa bawat sulok dahil alam kong naghihintay sa akin si Sandra. Pero laking gulat ko nang sundutin niya ako sa likod. Kahit saan ka lumilingon, nandito lang ako, sambit nito na medyo natatawa. Damn! She's like an angel. Ito rin ang unang beses na nakita ko siyang tumawa na sobrang totoo sa sarili. I'm sorry. Hindi ko kasi matangkad ka lang, David. Kaya kung sasabihin mo na pandak ako, better shut your mouth. Pagsusumit niya na tila nagbago ang mood. Babae nga naman. Anyway, let's go. Doon tayo mag-usap. Gusto ko sa pinakadulo. Tahimik doon at walang tao, sad niya sabay hawak sa kamay ko. To be honest, naninibago ako sa kilos ni Sandra. Yung ugali ni Kate, nakikita ko sa kanya ngayon. Bakit pala gusto mo dito tayo mag-usap? Mahalaga ba ang sasabihin mo? I asked. Huwag ka munang madaldal, naglalakad pa tayo, tura nito habang patuloy kaming humahakbang sa buhangin. Hindi nagtagal, natuntun namin ang tinutukoy niya. Bumitaw na siya sa palad ko at nagsimulang magkwento. Alam mo ba, may anak din ako, pag-aamin ito dahilan para mabigla ako. Gulat na gulat ako dahil buong akala ko, dalaga pa si Sandra. What? May anak ka? At sino ang ama? Yung boyfriend mo ngayon, sunod-sunod na sad ko. Yeh. May anak kami ni Derek. Actually, ang kulit ng anak namin eh. Oras-oras, lagi akong inaaway. Lagi niyang sinasabi sa akin na ang pangit ko, tapos ang pogi ng papa niya, anya ng babae. Napapatawa ito habang dinedescribe ang bata. Wala akong magawa kundi ang titigan siya. Blanko ang isipan ko. Dahil buong akala ko, kay Kate lang may anak si Derek. Hindi ko lubos maisip na pati pala kay Sandra, may anak siya. Gago talaga ang lalaking yon. Matagal niya na palang niloko si Kate. Pero yung papa na tinutukoy niyang pogi, hindi si Derek. Hindi niya pa kasi kilala ang totoong papa niya dahil nga nag-abroad si Derek habang nasa tiyan ko pa siya, she continued. Teka nga, bakit parang pamilyar yata ang nangyari sa kanila ng asawa ko? Ibig sabihin ba nito, pareho silang pinagsabay? Are you listening? Kasi kung hindi ka nakikinig, hindi ko na lang itutuloy ang kwento ko at umuwi na tayo, wika nito. Nakatulala kasi ako sa kawalan dahil masyado akong nalilito. Pasensya na, naalala ko kasi ang asawa ko sa kwento mo. Katulad eh, talaga ba? Paano mo nasabi, she asked. Ayokong saktan ang damdamin mo, Sandra ha. But you need to know this. Ex-boyfriend ng asawa ko si Kate. Nagkaanak din sila. At yun ay si Michael. Siya yung kinikwento ko sa'yo na tinuring ko na anak, mahinahon-nalitan niya ko. Ganon ba? Nga. Parehong-pareho. Nagkaiba lang dahil yung anak ko, namatay siya. Namatay siya dahil sa lason, bigkas ni Sandra. Lason. Nalason ang anak mo, pagtatanong ko ulit para makasiguro. Tumango naman siya, kaya hindi ko maiwasan na malungkot sa kanya. Kung mamarapatin mo sana, pwede ko bang malaman ang pangalan ng anak mo, usal ko sa babae. Of course, nating tugon niya. His name is Michael. Siya yung anak natin, David, sagot nito na halos ikalumpo ko. Nanlambot kasi ang tuhod ko sa sinambit niya. David, ako si Kate. Ako ang asawa mo. David, ako si Kate. Ako ang asawa mo, David, ako si Kate.
Ako ang asawa mo, David, ako si Kate. Ako ang asawa mo, ito ang patuloy na bumubulong sa aking tenga. Wala akong masabi dahil pakiramdam ko, naubos ang lakas ko nang sabihin niya to, si Sandra at si Kate ay isa, she said again. This time, tuluyan ko nang inangat ang tingin ko sa kanya. Hinihintay ko na bawiin niya to dahil baka good time lang ako ng babae. Pero walang biro at tawa ang reaksyon nito, bagkus kitang-kita ko ang pagkaseryoso sa mukha niya. Hindi ako patay. Buhay ako, David. Buhay na buhay ako, madiin niyang wika. Are you joking? Kasi ang sakit na eh. Kaya kung binibiro mo ako, pwede bang wag mong idamay ang pangalan ng asawa ko? She's dead. Payapa na siya sa langit habang kasama ang anak namin, litanya ko na tila ayokong paniwalaan si Sandra. And I hate it, pinakaayoko sa lahat yung nadadamay si Kate. Hindi ko pipilitin na maniwala ka. Dahil ganun talaga ang gusto kong mangyari. Ang paikutin ka sa kamay ko para pahirapan ka. You killed my son, David. Ikaw mismo ang pumatay sa anak ko, pahayag ni Sandra na animoy binalutan ng galit ang bawat salitang binibitawan niya. Pinatay ko? Wala akong pinatay. Kung meron mang namatay at nagdusa, ako yon, tugon ko sa dalaga. At teka nga, bakit mo ba pinagpipilitan na ikaw si Kate? Yung mukha mo at mukha niya masyadong malayo, patuloy kong sabi. Dahil sinadya kong baguhin at palitan ang dating Kate na tinapakan nyo. Ikaw, si Katrina at yang mama mo, ang rason kung bakit ako bumalik. Mga hayop kayo, bakit parang ako ang sinisisi mo? You know everything, right? Nakwento ko na sayo ang nangyari sa akin, pero hindi pa lahat. Kasi ikaw ang dahilan kung bakit nalaglag ang anak ko. Yung anak natin, namatay dahil sa galit ko sayo. Umiiyak ako nung mga araw na yon, samantalang ikaw, masaya ka habang kasama si Katrina, she shouted. Nagawa nitong duruin ako na parang sasabog na siya sa galit. Kitang-kita ko pa David sa mga litrato nyo na may nangyari sa inyo. At alam mo yung masakit, pinuntahan kita sa hotel para malaman ko ang totoo. Pero pagkarating ko doon, gulat na gulat ka dahil nahuli kita sa akto, pagwiwika niya ulit. I don't know what to say, kasi wala akong maalala na kasama ko si Katrina si hotel. One thing I know, nakita ko lang siya sa Cebu at hiniram niya ang cellphone ko. O ano? Natulala ka? Kasi totoo ang nakita ko, di ba? You cheated on me? Ang sabi mo, may ka-meeting ka lang. Ang sabi mo, uwi ka agad, hindi ka magtatagal. But you lied, sad niya sabay patak ng luha sa mata. Tinitigan ko ng mabuti ang mata ni Sandra. At dito ko napagtanto na siya nga si Kate. Kapag mahal mo ang isang tao, bumibilis ang pintig ng puso mo. And I feel it right now. Kaso umiiyak na siya dahil sa sakit. At nasasaktan ito na halos sampalin ako. Hindi kita sinaktan. At lalong hindi kita niloko. Sandra Kate, walang nangyari sa amin ni Katrina. Yung hotel na tinutukoy mo, hindi ako pumunta doon. Please believe me, na-set up lang yata ako, pakiusap ko sad sa babae. Set up. Malabong mangyari iyon, David. Kasi nakita at nakausap kita. Nandun ako sa Cebu nung araw na kasama mo si Katrina, bulyaw nito. Bakit ba pinagpipilitan mo sa akin na ako yon? Kete, nasa Japan ako, kung hindi ikaw, sino? Sino yung lalaki na kasama ni Katrina? Sino yung lalaki na tumawag sa akin at kinausap ako, anya ng dalaga? Hindi pa rin siya tumitigil sa panunumbat sa akin na tila pinaparating niya na may kasalanan ako sa lahat. Pero wala akong kasalanan dahil hindi ako yon. Nagkamali lang ako dahil mas inuna kong asikasuhin ang kumpanya. David, naniwala na sana akong naset up ka nung nilason mo si Michael, nung pinalayas ako ng mga tauhan mo habang binuburol ang anak ko. Pero yung itanggi mo na hindi ikaw yon. Ang bobo mo, pagsisigaw niya ulit. Akma sana nitong itatama ang kamay sa pisngi ko, pero bigla niya itong pinigilan. Sige lang Kate, ituloy mo. Sampalin mo ako ng malakas. Tatanggapin ko yan kung ito ang paraan manyula ka. Ibuhos mo ang galit mo ngayon. Kahit sipain mo ako tadyakan, maintindihan ko. So slap me now, turan ko sa kanya. But instead na gawin niya ito, bigla siyang napaupo sa buhangin. Humahabulhol siya at natakpan ang pagiging matapang niya. Hindi na si Sandra ang nakikita ko. Dahil umapaw sa babae ang dati niyang pagkatao. Umapaw ang pagiging Kate niya sa araw na to, I don't want to believe you, but still, you broke my heart. You hurt me.
At wala ka sa tabi ko nung wala ka. Hindi lang isang anak ang nawala sa akin, pati si Michael na inalagaan at minahal ko ng higit pa sa buhay ko, pinatay nila, pahayag nito sabay angat ng mukha. Pulang-pula ang mata at ilong niya, buhat ng pag-iyak. David, hindi aksidente ang nangyari sa anak natin, dahil sinadya nilang patayin ang bata, litanya ni Kate. And I want justice. I want the justice, sa sinabi niya, dahan-dahan akong lumuhod at pinunasan ang luha sa pisngi ng babae. Then let's help each other. Magtulungan tayo. Pangako, hindi ko ibubunyag ang tunay mong pagkatao. Just continue to pretend, being Sandra, tugon ko rito at mahigpit ko siyang niyakap. Inamin ko na kay David ang totoo. Mulat na ako sa katotohanan. Set up nga ang lahat. Pareho kaming napaikot ni Katrina. At kung sino man ang kasama niya sa pagpatay sa anak namin, ipapatikim ko sa kanila kung gaano kainit ang mapunta sa impyerno. Hindi ko napapalagpasin ito, lalo pat sabay na kaming lalaban ni David. How about Derek? He asked me. May namumuong selo sa boses niya na hindi ko man lang naisip ito. Hayes, I'm too selfish kung iiwan ko si Derek dahil lang kay David. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Sabi ko nga, maghihintay na lang ako hanggang sa maging okay ang lahat, pilit na turan niya. Siya pa mismo ang sumagot sa tanong. I'm sorry. Hindi naman agad maibabalik ang dating tayo dahil sa mga paliwanag mo. Remember, nandyan si Derek sa tabi ko nung mga oras na kailangan kita. Nung mga oras na pinatay ako ng kalungkutan. At ang unfair kung ipagpapalit ko siya dahil lang sayo, mahabang wika ko. Napatango na lamang ito na alam kong napipilitan. Tama ka, nandyan nga siya. Pasensya ka na ha? Pasensya na kung wala ako sa tabi mo para damayan ka. Pero ayos lang kung hindi mo na ako mahal, Kate. Ang mahalaga, nalaman kong buhay ka. At least nawala ng isang tinik ang dibdib ko, anya ni David. Mas mabuti na muna ang ganito. Yung walang closure para walang makahalata. We're just partner in justice, but not in love. Nga pala, kung ano ang dati kong trato sa'yo bilang Sandra, ganon pa rin ang gagawin ko. Tatarayan at susungitan kita sa harapan ng mga tao, lalo na kay Derek. Kasi ayokong mag-isip yon ng kung ano, turan ko sa kanya. Do you love him? Bigkas nito na tila nagdadalawang isip pa na itanong. Hindi ko kailangan sagutin yan. Our goal is the same. At yun lang ang aatupagin natin. So let's just focus on that, tugon ko rito. Kaso biglang umamo ang mukha ni David na parang maihinihintay pa ito. Anong tingin yan, bigkas ko? Wala. Ang daming nagbago sa'yo, Kate. I just can't imagine na yung Kate na kasama ko lagi sa pagtawa. Heto, ibang-iba na, people change because of the pain. Kaya huwag mong kikwestiyonin ang inaakto ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko nung mga panahon na wala madiin na saad ko sa huling salita. Akala ko ba okay na tayo, okay yung usapan natin, pero yung salitang tayo, hindi pa iyon okay, paliwanag ko para maintindihan niya ito. Ganon ba? Siguro nga, minahal mo na si Derek. Ano bang laban ko doon? Siya yung una mong minahal bago ako. Siya yung una mong pinangakuan bago ako. Pero Kate, ako naman yung bumuo sa'yo nung durog ka, pero dinurog mo rin ako, at siya rin ang bumuo sa akin. I told you, hindi ko alam ang nangyari sa inyo ni Michael at ng anak pa natin, bakit hindi mo inalam? Kaya nga inembento ang telepono para gamitin sa pagtawag. Kaya sana ginamit mo rin yung utak mo, hindi ko ginusto na hindi ka tawagan. I tried to call you, pero wala talagang oras Kapag hawak ko na ang telepono, may client meeting agad, tura nito sa akin. Meeting. Diyan ka magaling, David. Ang hilig mo sa ganyan, malakas na sambit ko. Mapakla akong napatawa dahil pinipilit kong patawarin siya, kaso ang sakit pa rin Yun lang ang pagkakamali ko, Kate. Kasi mas inuna ko ang meeting kaysa protektahan kayo. Pero alam ng Diyos na wala akong alam sa mga nangyari sa inyo. Ulitin ko, hindi ako ang nasa hotel na sinasabi mo, pagtuturan niya. Shut up! Dahil ikaw lang naman ang David na kilala ko. Ikaw lang naman ang may ganyan na mukha. Yung mata mo, yung ilong at yung labi at nung tinawag ka pa ni Katrina na David, ikaw na ikaw yon. So stop being a liar. Lalo akong naiinis, tugon ko ulit. Kamukha ko.
Teka, bukod sa akin, meron pa akong kamukha kate. Wika niya dahilan para matigilan ako. What did you say? Ask. May kambal. At siya si Deo. Kaya posibleng biglang mura nito. Napasipa siya ng bato dahil sa sumagi sa kanyang isip. Ano bang ibig mong sabihin, may galit sa akin si Deo? At matagal na ring gusto ni Deo si Katrina. Hindi kaya nagsabuatan sila para sirain tayo? Kasi alam ko, tutulong yan si Deo kapag may kapalit. And I think, binigay ni Katrina ang sarili niya para lang tulungan siya ng kapatid ko, pahayag ni David. Sa mga sinabi niya, hindi malayo na may punto siya. So si Deo pala ang nakita ko sa hotel. Pero sino yung humigit sa akin sa mall? Nasa mall ka ba nung nakaraang araw, at nakita ko doon ang kambal ko? Bakit mo natanong? May ginawa ba siya sa'yo, sunod-sunod na sambit niya? Wala naman. Pero akala ko ikaw yon. Dahil base sa mga titig at pananalita niya, gusto niyang angkinin ang katawan ko, pagsasabi ko. Tangina! Hindi ko napapalampasin to, kakausapin ko siya, malutong na mura ulit ni David. Muntik nang umusok ang ilong niya sa sobrang galit sa kapatid. All this time, napaikot kami. Tuluyan nang naging cold si David sa akin. Hindi niya na ako kinakausap at tinatabihan sa pagtulog. Simula nang ipagtapat ko sa kanya na pinatay ko si Michael, halos hindi niya na ako kibuin. Every time na inaaya ko siyang kumain, lagi na lang siya mailakad at walang gana. Kaya nagtataka na ako sa kinikilos ng asawa ko. This past few days, he's always busy. Siguro, oras na para humingi ako ng tulong ulit kay Deo. I smell something fishy about Sandra. Sa palagay ko, may tinatago siya na kailangan ko malaman. So here, patungo ako sa kondo na tinutuluyan ni Deo. Sabi niya sa akin, anumang oras pwede ko siyang lapitan. Hindi naman ako inabutan ng 1 oras dahil walang traffic sa araw na to. Pagkarating ko doon, bukas ang pinto. And I guess, nasa banyo siya at naliligo. Kaya umupo ako sa kama at hinintay na lumabas ang binata. I don't like Deo. I'm just using him to win back David. Well, magkamukha sila, but we'll never love him. Oh! What are you doing here? Mukhang may problema kaya ha, bigkas nito na talagang kilala niya ang pagkatao. Kung sa bagay, lumalapit lang ako sa kanya kapag may kailangan ako. David na naman, panghula niya. Obvious ba, mataray na tugon ko. Si David lang naman ang rason kung bakit ko siya kinakausap. Kasal na kayo, di ba? So hindi ka pa rin niya mahal, pang-iinsultong tawa ang ginawa nito na talagang natamaan ako. Si Sandra kasi, pag-uusal ko na may galit sa babaeng yon. 3 araw na ang nakalipas, pero si David, panay kumpanya ang inaatupag. At alam kong hindi lang kumpanya ang pakay nito. Sandra! At sino naman ang babae yan? Tanong niya na animoy hindi kilala yung tao. You don't know her. Siya lang naman ang boyfriend ni Enith Derrick na top 1 ang company nila sa Pilipinas. And top 5 in Asia, wika ko para ipaalam ang background ng dalaga. But he just laughed. Halos hawakan nito ang tiyan para pigilan ang tawa. Walang nakakatawa, kaya pwede ba, tumigil ka na, inis kong turan. Bakit parang kabado ka? Ano bang kinatatakutan mo sa babaeng yon, bukod sa mas mayaman siya sayo? Tanong ni Deo. Feeling ko kasi siya si Kate. I mean, wala akong ebidensya laban sa kanya. Pero malakas ang kutob ko saad ko muli. So what do you want? Seryosong sambit niya. I want her to rest forever. Masyado siyang asungot sa buhay namin ni David. Patay na nga si Kate, siya naman ang pumalit, diretsang tugon ko na hindi man lang nabulol. Ayon lang pala, basic saad niya at hinaplos ang braso ko. Kapag nagawa ko ba yon, ano bang premyo ang ibibigay mo? He continue. Ako nang bahala sa premyo. May isang salita ako. If you want the big body, then go on, ibibigay ko ulit to sayo. Kaya ayusin mo ang trabaho mo, pahayag ko sa binata. Hindi ko yata gusto ang pagtrato mo sa akin, Katrina. Ikaw na ang nag-utos, masyado ka pang bossing. Baka hindi mo alam, may alas ako na hindi nyo alam. Napapaikot ko ang lahat, at kasama ka na dun sa napaikot ko, litanya ng lalaki. Nagkaroon tuloy ng pagtatanong ang isipan ko dahil sa mga ngising nakita ko sa labi.
And happy to say, I enjoy every single day sa tuwing nakikipaglaro ako sa'yo, sa asawa mo at kanino, agad na bigkas ko. Chill. Hindi ko muna sasabihin. Mas maganda kapag ako lang ang nakakaalam, turan niya at tumawa pa talaga. Can you please be honest to me? Ano bang alam mo na hindi namin alam ha? Tanong ko muli. Hindi tayo close, Katrina, para magsabi ng totoo sa'yo. Kasi parausan lang kita, tugon nito na ikinainit ng ulo ko. How dare you, same to you. Kaya huwag mo akong tataasan ng boses dyan. Kung ayaw mong sabihin ko kay David na ikaw ang nag-set up sa kanya. Ikaw lahat, Katrina. Gumawa ka ng kwento para magalit si Kate sa kapatid ko. Ako pa ang ginamit mo para maging kapanipaniwala ang lahat. Hindi ka pa nakontento at pinatay mo ang batang si Michael. Wika niya para ipaalala sa akin ang mga kasalanan na ginawa ko. Hindi lang ako ang pumatay kay Michael. Ang mama mo ang nag-utos sa akin para patayin ang bata, I said as I defended myself. Kahit na, ikaw pa rin ang punot dulo ng lahat, tura nito. Mahal ko lang si David kaya ko nagawa yon. Hindi mo alam kung ilang taon ang ginugol ko sa abroad para lang matanggap ng mama mo. I love him to the point that can kill. Handa akong patayin ang lahat, basta maging akin siya. Akin si David. Kung ano ang trato ko kay David bilang Sandra, ganon pa rin ang pinapakita ko sa kanya. Nag-iingat ako sa bawat kilos dahil alam kong nasa paligid lang si Deo para pagmasdan ako. At sa palagay ko, nakamasid lang ito sa akin para tingnan ang ginagalaw ko. Ayokong malaman niya na ako si Kate dahil masisira ang plano ko. Tiyak kapag nabisto nito ang tunay kong pagkatao, makakarating kay Katrina ang lahat. Kung akala ni Deo, may isahan niya ako. Pwes, hindi na iyon mangyayari pa. May alas na rin ako laban kay sa binata kaya kapag nakaharap ko siya, sasabayan ko ang bawat pagpapanggap niya. Nakita ko namang naglalakad si David patungo sa pwesto ko. Hingal na hingal ito na tila napagod siya kakatakbo. Usapan naming dalawa ang kumuha ng private investigator para sundan lagi ang pupuntahan ni Katrina. Si Katrina lang kasi ang makakaturo sa amin kung sino pa ang kasamahan niya sa likod ng pagpatay sa anak ko. Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi mo siya kasama? Tanong ko kay David kahit na alam ko kung saan siya pumunta. Mataray ang pananalita ko dahil nasa kumpanya kami. So I act normal na parang kapartner ko siya sa business. Actually, we're okay. Masasabi ko na hanggang kaibigan muna kami. At yung tungkol sa pag-uusap namin, kami lang ang nakakaalam. Hindi ko binanggit kay Derek ang tungkol dito dahil alam kong kokontra siya sa desisyon ko. Pasensya na Miss Sandra, tulog pa kasi yung aasawa ko, kaya hindi ko muna ginising. Pagsasagot niya na animoy nandidiri siyang banggitin ang salitang asawa. It's okay. Pakisabi na lang sa kanya na siya ang magiging model para sa bikini show, wika ko habang nakangiti. Bikini show, he asked. Yes. Live show ng mga nakapanty at bra. Happy, turan ko dahil medyo nainis ako. Simpleng salita, hindi pa maintindihan. Kailangan pa talaga na diretsuhin ko. Meron ba niyan? Akala ko, tungkol lang sa coffee ang kumpanya na to, pahayag ni David na tila naguguluhan. Hindi lang sa kape ang focus ng kumpanya ko. Kaya nga ako naging successful dahil iba't ibang business ang pinapasukan ko. Gosh, maarte kong sad. But, stop asking and just call your wife. Tanging sabi ko at hindi ko na hinayaan pang mga twiran ang lalaki. Pumasok na ako sa loob ng office ko, kung saan nandun si Derek habang nakaupo. So what's your next plan? Mabilis na sambit niya. Chill ka lang, Derek. Dahil nasisiguro ko, magiging exciting ang kaganapan sa live show, masayang sagot ko. Masaya? How can you say that? Tanong ulit nito. Dahil planado na ang lahat, bigkas ko at umupo. As can't wait na mangyari to, natatawa kong saad na may tagumpay na agad sa ngiti. Iniisip ko pa lang kasi, tumatalo na ang puso ko sa saya. Ipapahiya ko si Katrina sa harapan ng mga tao. At magiging trending siya sa buong mundo. Interesting, right? Hays. Ikaw bahala. Basta ako, nandito lang kapag kailangan mo, rinig kong wika ni Derek. Kinuha niya ang coat sa may upuan at akmang lalabas ng office. Saan ka pala pupunta? I-ask. May kakausapin lang.
Total, hindi kita makausap ng matino, pagtuturan niya. Ha, Sandra, ayokong mag-overthink, pero sa tingin ko, may nagbago sa'yo, straight to the point na litanya nito. Ako? Nagbago? Come on, Derek, walang nagbago sa akin. Ako pa rin to, anya ko sa binata. Wala ba talaga, sa krusty kong tugon niya? Well, sana nga wala, he said again. Lumabas na siya ng office habang ako ay nakanganga dahil hindi ko siya maintindihan. Ano bang problema niya, kausap ko sa sarili. Napailing tuloy ako at tinuloy ang pagbabasa ng magazine. Sa bawat buklit ko ng page, nakarating ako sa mga swimsuit attire. Yes, Seth, siguro mas maganda itong color pink. Bagay na bagay sa akin, mahinang sabi ko. Natigilan naman ako dahil may isang tao ang sumagot. Mas bagay tayo dyan, Sandra, wika niya na may kakaibang boses. Bahagya kong ibinaba ang magazine at sinulyapan ko ang lalaki. At isa lang ang sumagi sa utak ko, hindi siya si David. Yung mata niya ang palatandaan ko, kakaibang titig ang pinapahatid niya sa akin. Kaya ngumiti ako at bahagya siyang pinalo ng hawak ko. Mapagbiro ka pala, David no? Kung wala kang magawa sa buhay, huwag mo akong istorbohin, turan ko rito. Bakit hindi? Gusto kong magkaroon tayo ng oras, Miss Sandra. Lagi na lang tayo busy sa kumpanya. So naisipan kong i-treat ka. Kain tayo sa labas para makapag-usap ng maayos, mahabang pahayag niya. Can't you see? Marami pa tayong trabaho na dapat asikasuhin. Besides, magagalit ang boyfriend ko, pag-aarte ko na talagang sinasabayan ko siya. Hindi natin ipapaalam sa kanya. It's just a friendly lunch. Kumbaga, celebrating together dahil partner na kita sa business, pagpapaliwanag niya para lang pumayag ako. Matagal muna ako nag-isip bago sumagot. Then okay. Saang place ba? Gusto ko yung tayong dalawa lang ha? And please, ayokong malaman to ng asawa mo at ng boyfriend ko, tugon ko sa binata. Gusto niya ng laro? Eh di makikipaglaro ako. Kung ito lang ang paraan para mahanap ko ang hustisya. Ito na ang hinihintay ko. Ang kunin si Sandra sa pamamagitan ng pagpanggap ko bilang David. Talagang mautak ako dahil nagawa kong makapasok sa kumpanya na hindi man lang nahalata ng mga tao. Kung sa bagay, ginaya ko ulit ang pormahan at suot ng kapatid ko. Nakakatawang isipin na mabibilog ko sila ng ganon kadali. So ano? Pumayag siya, tanong ng isang lalaki nang lumabas ako sa office ni Sandra. Sinenyasan niya ako na pumasok sa mismong opisina niya para doon kami mag-usap. Kaya sabay kaming naglakad patungo doon at pinaupo niya ako. Yung tanong ko kanina, pumayag ba si Sandra na makadate ka, wika niya sa akin. Naman. Ako pa ba? Walang babae ang tumatanggi sa akin, mayabang nasagot ko. Tiningnan ko si Derek na inaayos ang kanyang necktie. Siya ang kausap ko. At alam niyang kambal ko si David. Makapangyarihan na tao si Derek dahil lahat ng kumpanya sa Pilipinas, hawak niya na. Kaya nga nagtataka ako kung bakit nilapitan niya ako para lang magpatulong sa akin. Hangarin ko lang naman ay tikman si Kate. At paglaruan ng kapatid ko. Pero ngayon, nagbago na ang tinatahak ng isip ko dahil sa perang binigay ni Derek. Nga pala, tinawagan niya ako para pumunta dito. Sinabi niya pa talaga ang damit na suot ni David para lang magaya ko ang lalaki. Ipagpatuloy mo lang ang paninira sa kapatid mo. Dahil gusto kong magalit lalo si Sandra sa taong yon para hindi na siya makaramdam ng pagmamahal, pahayag nito kaya tumango naman ako. Ikaw talaga. Mautak ka rin minsan. Kung ano ang takbo ng isip ko, ganon din pala ang takbo ng isip mo. Magkakasundo talaga tayo, talagang magkakasundo tayo dahil hawak na rin kita sa leg. Kaya konting pagkakamali mo, malalaman ni David ang ginagawa mo sa kanya. Kahit kailan, hindi pa ako nagkamali. Malinis akong gumawa. Ikaw lang ang hindi, anya ko sa binata. Anong ibig mong sabihin, pagtuturan nito? Kasama mo na si Sandra sa iisang bubong, pero hindi mo pa rin makuha ang loob niya. Ang hina mo, pre. Mauunahan ka talaga ni David. Dahil sabi ni Katrina, hindi na raw siya kinikibo ng asawa niya. At alam mo na kung sino ang dahilan, ngising pahayag ko. Nasilayan ko ang pag-igting ng panga ni Derek na talagang nagsiselos ito ng husto. Kaya nga ayoko nang palapitin pa ang kambal mo, dahil anumang oras, pwede niyang makuha ulit ang babaeng mahal ko, saad nito at lumapit sa akin. Inaasahan kita, Deo.
Gawin mo ng mabuti ang pinapagawa ko. Galitin mo lang si Sandra, pero huwag na huwag mong ituloy ang paggahasa sa kanya, pagpapaalala ng binata. Naman, makakaasa ka. Hayaan mo, hindi matatapos ang araw na to, na hindi ko nasisira ang pangalan ni David sa mata ni Sandra, wika at pareho kaming napangisi. Hindi ko susundin ang gusto ni Katrina dahil mas malaking pera ang inoffer ni Derek sa akin. Yung katawan niya, nandyan lang. Pero yung pera, mahirap nang hanapin pa. Basta yung usapan natin, huwag mo ring kakalimutan, pagsasabi ko muli. May isang salita ako. Kaya, kalahati ng share ng kumpanya, mapupunta sa'yo kapag bumalik na sa buhay ko si Sandra, he said again. Ayan ang gusto ko. Umalis ka na, baka makita ka pa ni Adrian, wika ni Derek sa akin na halos ipagtulakan na ako palabas ng kumpanya. Minsan talaga, may takot din pala ang taong to, nanginginig na parang bakla. Relax ka lang, magaling ako tumago. Kaya huwag kang umihi dyan sa kaba. I can handle this. Malinis na malinis, walang banayad na ebidensya, turan ko sabay tawa ng nakakainsulto. Humakbang na ako sa may pinto at pinihit ang doorknob para lumabas na. Mamaya, magkikita kami ni Sandra. What do you think will happen next? Excited na tuloy ako nasiraan lalo si David sa mata ng babae. Atat na kasi ako magkaroon ng share sa malaking kumpanya na may-ari mismo ni Derek. Kaya pipigilan ko ang sarili na huwag maakit kay Sandra kapag nakausap ko ito. Pangiti-ngiti akong naglakad at halos lahat ng mga taong nakakakita sa akin, tinatawag akong Sir David. So bad, they don't know who I am but enjoy every second, every minute and every hours, sa tuwing nagpapaganggap ako. Binigay na rin ni Derek sa akin ang number ni Sandra, kaya pwede ko siyang matawagan para sa lunch namin together. Hindi na sa akin bago ang maging ganito dahil nagawa ko ngang paikutin siya nung nasa hotel ako nakasama si Katrina. Ito pa kayang kakain lang kami na may kasamang kasinungalingan. Deo, sambit ng isang lalaki nung nasa elevator na ako. Hey! Kung minamalas ka nga naman, nakasabay ko pa talaga ang aking kambal sa loob ng elevator. Bakit ganyan ang suot mo? Idol mo yata ako sa mga suotan, he said. The same suit, the same shoes, the same necktie and the same hairstyle. Ikaw talaga, minsan mayabang din ang datingan mo. Hindi ba pwedeng nagkataon lang ulit, turan ko sa binata? Impossible. Because as far as I remember, magkapareho din ang suot natin nung nasa mall ako. Hindi kaya, ginagaya mo ang pagkatao ko, Deo, anya ng kapatid ko na tila may pagdududa na sa mga kilos ko. Ako? Gagayahin ka. Come on, David. Hindi ko pinangarap maging tulad mo na talunan. Look at yourself, gumagapang ka na sa putikan. Tamang dikit sa girlfriend ng may-ari para masalba ang kumpanya, pang-inis ko rito. Ngayon lang ako gumapang sa putikan. Pero sa susunod, ikaw naman ang gagapang doon. At sisiguraduhin ko na pati putik, kakainin mo, wika nito na tila may pagbabanta sa boses. How can you do that? Di ba mahirap ka na? Kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa asawa mong si Katrina, turan ko sa kanya. Si Kate lang ang asawa ko. Kung gusto mo si Katrina, edi kunin mo. Hindi ako manghihinayang sa babaeng yon. Kahit pagsawaan mo pa siya, wala akong pakialam, pahayag ni David at itinuon ang pansin sa unahan. Ibang klase ka rin talaga. Matapos mong pakasalan, itatapon mo agad. Siguro, may hinihintay kang bumalik, litanya ko para kumpirmahin kung may nalalaman na siya tungkol kay Sandra. Base kasi sa kinikilos niya, hindi na siya apektado sa pagkamatay nito. Kaya sa tingin ko, meron na siyang alam. Kung meron man akong hihintayin, ayun ay ebidensya. So please be aware of that. Alam mong masama ang ugali ko, kapag nakuha ko ang katotohanan, nising pahayag niya sabay labas ng elevator. Bahagya akong napalunok ng laway dahil kilala ko rin si David. Handa siyang makipagpatayan kapag napuno na ito ng galit.